Samantala mga kapuso, nandito pa rin po ako sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City kung saan isinusugod ang ilan sa mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon kagabi. Ang magandang balita mga kapuso, 7 lamang ang firecracker-related injuries na naitala at least dito sa ospital na ito sa Philippine Orthopedic Center. Compared to last year na 23 firecracker-related injuries dito sa Philippine Orthopedic Center ay malaking pagbaba ito, pero sabi nga nila bawat isa sa mga biktima na ito ay syempre masaklap na kwento ang nasa likod nito. Ang isa nga sa mga biktimang ito ay si Ralph Diaz, siya ay ng Tondo, Maynila. Siya ay naputulan ng kanyang kanang kamay kagabi matapos silang magpaputok ng kanyang mga pinsan. Ayan po, nakikita nyo po si Ralph Diaz. Ngayon, nandito po siya sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Naputol po ang kanyang kanang kamay sa Tondo, Maynila kagabi. Nag-iinuman daw po sila pagkatapos ay nagpasahan ng paputok at aksidenteng sa kanyang kamay bumutok itong tinatawag nilang baby dynamite. At kaugnay nito, makakausap natin live dito ang dalawa sa mga kamag-anak nitong si Ralph Diaz, isa sa mga biktima na isinugod dito sa Philippine Orthopedic Center. Kasama natin ngayon dito si Ernesto at saka si Yoli Buhay. Magandang umaga po. Happy New Year po sa inyong dalawa. Happy New Year. Okay, Aling Yoli, Mang Ernesto, kayo po ay nandoon kagabi mismo doon sa pangyayari. Ikwento mo nga sa amin. Ang kala ko lang kasi fountain yung sinindihan Tumutunog pa tsaka lumiliwanag Hindi ko alam nung tinaas niya, bigla akong pumutok doon. Ano po yun? Nagiinuman silang magpipinsan? Tapos habang uminom, lumalabas mo sila sa munting plaza, tsaka mo sila nagpaputok doon. Oo. Ano paki-describe po kung ano po yung itsura nitong paputok na ito? Mataas mo siya, ganun kataas Parang fountain kung titingnan. Tapos may lumalabas na pailaw. Pailaw una, tapos bigla akong pumutok. Oo. Kayo po, ano po yung nakita ninyo, ma'am? Wala po ako nung nangyari po yung kwento lang po ng mga anak ko na talagang nakalagaan daw nila, fountain lang daw. Oo. Kung sa baba nga daw po pumutok yun, malamang po marami raw pong nadamay. Kasi talaga po sobrang lakas. Ang sabi niyo po, dapat magsasayawan lamang sila, no? Hindi, kung magsasayawan, sabi po ng isa kong anak na babae, kung magsasayawan daw po sila, malamang daw mga paa nila putol. Na sobrang lakas po. Kanino galing itong paputok na ito? Hindi ko namin yun nga ang inaalam ko, yung nagkatanong ko sa kapitbahay, kaya alam ko, yung nagkasalita. Kasi pero yung inutusan nila, lasing din yun, nakainom din yung inutusan na nagpaputok Kaya inaalam kung sino nagpaputok, kaya alam ko wala nagsasalita. Oo. Pero karaniwan po ba itong nangyayari na nagiinuman tapos biglang magpapaputok? Wala po. Ngayon lang po talaga nangyari po sa amin yan. Ngayon lang po nangyari yan. Kaya ang tinatanong po namin kung saan po nanggaling yung baby dynamite na yun, ba't nagkaroon po sa lugar namin. Kasi po squatter po yun, bawal po magpaputok ng ganung kalakas So nagpasahan sila nitong paputok na ito? Una, nagagawin muna sila. Yung ngawak na, tsaka sila nagpasahan. Dahil yung may sindilaw yung mitya So akala lang nila pailaw lang. So nagpapasahan pa sila. Hindi po nila alam na ganun po kalakas. Napuputok lang ganun kalakas yun. Hindi nila alam na puputok. Kahit ako, hindi ko in-expect na puputok yun. Pagkatingin ko rin pailaw lang. Kasi pinabayaan ko lang sila Kasi tingin ko, pailaw lang Oo. Yung pala, puputok ko ng ganun kalakas. So syempre may leksyon tayong matututunan dito, no? Yun na nga po, sinabi ko sa mga anak ko, yan pagbagong taon, wala kayo dito sa loob ng bahay. Kayo po, ano po ang maipapayo ninyo sa susunod na pagdiriwang ng bagong taon? Dapat siguro hindi na... Iwas na nga ako puputok, hindi na nga ako yung tao puputok, kung bumili, hindi na ako. Kaya lang hanggang dumating lang ako, binalas lang mo talaga siya. Hindi, dati po, nakikinood lang po ako ng mga balitang ganyan. Nakala ko po, hindi totoo yun. Yung mga ganyan po napuputulan. Ngayon po sa akin nangyari, talaga po totoo po. Anyway, at least leksyon ito para sa lahat ng mga taga-Tondo, Maynila na wag nang magpaputok pagkatapos pong makainom. Maraming salamat po, Ginoong Ernesto at Yoli Buhay. Maraming salamat. At yan mga kapuso, yung kwento nung unfortunate incident nga dito sa Tondo, Maynila na nangyari kagabi pagkatapos mag-inuman ay nagpaputok at ito nga yung nangyari na amputate yung kanang kamay ng isa sa mga biktima.